Grabe, napakamalisyoso talaga ng mga tao ngayon sa social media. Bumukol lang yung tagiliran ni Marcos Jr. kung ano-ano na pinagpo-post nila. Tayo dito sa PH Update, hindi ho natin pahihintulutan na ika nga basta-basta magpadala sa mga post na yan. Dito kasi sa post ng Billionaire News Channel na to, meron hong isang vlogger na nag-post at binulugan ang tagiliran itong si Marcos Jr. na tila bagang meron siyang tinatago. Anak ng toka, baka pulburon yan ibang klase talaga tong si Banga. Pero mamaya na ho natin pag-usapan yan dito sa video na to, papasadahan din ho natin ang mga punto de vista nitong si Attorney Salvador Panelo kaugnay sa napakaraming nangyayari ngayon sa ating bansa. At dito rin ho sa video na to ang pag-aanalisa nitong si Prof. Malutikia kaugnay doon sa nabulilyasong rigodon sa Senado. Pero abang ho tayo hanggang Lunes. Sa tingin natin, marami hong mangyayari sa araw na Lunes. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Marami hong naintriga sa mga larawan na naglabasan ngayon sa mundo ng social media na kung saan etong si Marcos Jr. Tila bagang meron siyang tinatago. Meron ho siyang, ang dating kasi para meron siyang tinatago sa kanyang tagiliran. Siyempre, tayo dito sa PH Update, di naman ho tayo basta-basta magpapadala diyan sa mga kabalbalan na yan. Kaya naman, dito sa video na to, papanoorin ho natin ang video na yan ni Marcos Jr. na kung saan dito ho nakuhanan itong mga larawan na to. Ito, nakita ho natin itong isang post na to sa Billionaire News Channel. Tapos isang post ng ating kakilala na kung saan talagang binilugan pa ho talaga. Pero talagang parang meron ho siyang meron siyang belt bag ba tawag dyan? Meron siyang belt bag sa gilid. Maglalagay ka ng belt bag sa gilid. Ang tokwa, talagang bangag ka pagka ginawa mo yan. Di ba? Tignan nyo naman ho yan mga kababayan. Siyempre tayo dito sa PH Update, di naman ho tayo kagyat magpapadala sa mga post na yan. Hindi porket merong post kaugnay dyan sa bulsa na yan itong si Bangag sa kanyang tagiliran. Kaagad maniniwala na tayo dyan. Atin hong panunuorin ang kabuuan ng kanyang pagpasok dyan sa bulwagan na kung saan ginanap. Hindi si Soto. Si Soto na lang ba? Mamaya na si Soto. Mamaya na ho si Soto. Unahin na ho muna natin. Pagpasok sa bulwagan nitong si Marcos Jr., tignan ho natin kung meron nga ba siyang bulsa sa tagiliran. Ito, panuorin ho natin. Mahirap na kasi alam nyo naman ho dito sa PH Update, hindi ho tayo basta-basta pwedeng magpadala sa mga ka-fake newsan sa social media. Dahil kung yan ang ating titignan, pag nakita natin yan, naku, meron talaga siyang ano ba yan, lalagyan na niya ng yung, kasi pagka inoperahan kasi yan, di ba? Minsan dyan nila pinapadahan yung yung jebs mo, di ba? Lalagyan mo na ng jebs. Kasi pagka ganyan, meron kang lalagyan ng jebs dito, isa lang ibig sabihin yan. Ang ibig lang sabihin niyan, meron silang tinanggal na parte ng bituka mo kaya hindi na yan makapag-function ng maayos kaya lalagyan ka na nila ng bulsa. O di naman kaya, di tayo doktor. Ito yung mga nababasa lang natin. Kumbaga, pwede nyo akong correct dito kung mali ako or kung merong pinapa-recover na parte ng bituka mo na hindi pa pwedeng daanan ng kung ano-ano dyan sa loob. Pwede tayo mali dyan, hindi tayo doktor. Diba? Lang tayo, nataon na marami lang tayo nababasa sa social media. Diba? Ganun lang ho yan. Kasi yung mga na-ooperahan dyan sa bituka, kadalasan, pag meron na silang tinanggal na portion ng iyong tiyan, talagang doon na lalabas yung jebs mo. Ngayon, sa dami ng espekulasyon sa kalusugan nitong si Marcos Jr., dahil nga naman, hindi siya naglalabas ng kanyang medical bulletin, hindi kataka-taka, hindi rin naman natin masisi ang ating mga kababayan na magkakaroon ng spekulasyon diyan sa kung ano nga ba ang tunay na lagay ng kalusugan ng ating Pangulo. Eto na, panoorin natin. Ng Pilipinas, Naku, His Excellency medyo Ferdinand choppy yung video, no? Yung Marcos laglag siya, yun. Jr. Parang wala naman. Parang ano na naman yan, yung kanyang, nagbago lang yung niya, yung pagmumukha niya. Ayan naman pala. Ayan naman Wala naman siyang parang bulsa sa tiyan. At kung meron man, papalakpakan na. Naangguluhan lang. Dito kasi sa PH Update, ayaw na ho natin na magbigay ng
parang yung pinapa-siklab natin ng damdamin ng ating mga kababayan tapos hindi naman pala mangyayari o hindi naman pala totoo. Mas okay nang harapin na natin ang katotohanan kaysa makulong tayo doon sa mga post sa social media na kung saan umaasa tayo na mabilis na lang. Ngayon pala umabot ng 3 taon. Nakakalungkot. Kung tayo tatanungin, 2024 pa lang, dapat di na presidente ito, dapat nag-resign na ito. Diba? 5,500 flood control. Maya-maya, ano nangyari? Ayun, no? Diyan sa angulo na yan, parang meron nga siyang pouch dito. Merong bulsa. Saan ba linalagay yan? Di ba, kung nakaharap siya, ito yung right side niya, yung kumakamay. Saan ba? Oh, tama, alam ko. Depende siguro, di tayo doktor, hindi natin alam saan linalagay yan. Wala naman, umangat yung tagiliran niya, wala naman naman. Saka yung doon, yung downtime sa mga ganong klaseng operasyon, di wata ganun kabilis. Kaya ba ng 1 linggo, makakalabas ka na? Sa mga dyan, sa mga expert dyan i-comment nyo sa baba. Oh. Sa sobrang sama ng ugali ng presidente na to, konting alingas-ngas lang kaugnay sa kanyang kalusugan, gusto ng mga kababayan natin magurgur na siya. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaon na rin ang mahal natin bayan. Parang wala naman. Pakaway-kaway siya. Maraming mandatory ba yan? Kaya ba walang klase yung mga ibang estudyante ngayon dahil nagpunta sila dyan? Mga walang nga kayo Kayo dyan sa DepEd, anak ng Veteran Garapata, imbis na pinapasok nyo yung mga bata, pinapunta nyo dyan yung mga teacher nila. Dapat nasa eskwela yung mga bata. Ano mo mapapalaan nila pag narinig nila speech ng bangag na yan? Wala namang kakwenta-kwenta sasabihin yan. Ito, tuta-suta ho tayo. Panoorin ho natin na wala na ho yung angas nitong si Tuta Soto. Hindi na ho siya kagaya ng dati, ika nga. Dati kasi sobrang hambugero nitong mama na to. Sobrang angas talaga nito. Yung tipong parang untouchable siya, kahit anong mangyari, hindi siya mapapalitan. At kung sakaling meron man nagtatangka na siya ipalitan, meron na ho silang nakareding script, silang dalaw nitong si Ping Lacson Boy Tago. Kung sakali tatanggalin ako, siguro stricto ako, ayaw ko ng insertion. Ibig sabihin yung papalit sa kanya, gusto niya ng insertion. Ganon kalakas ang tama nitong si Tuta Soto. Panoorin natin ito mga kababayan. At yung mga iba pang committee na pinag-iisipan namin kasi there might be 1 or 2 committees na baka magbago ng chairmanship. So nag-uusap-usap muna yung mga members ng majority. And then the priorities ng bills na nakapending, sabi namin yung IPC, sana yung matitirang interpellators ng minority ay matapusin na as soon as possible para maipasa natin yan. And then the other midterm reading yun sa schools. And then yung political dynasty, there will be a hearing soon para yung anti-political dynasty ma-prioritize. Also ma-prioritize the amendments to the party list law. Sir, may dalawang committee na posibilidad ng chairman? Pinag-uusapan ba? Baka maglipat ng committee chairmanship And I'll let you know tomorrow. Nothing concrete at this point So Ayaw ka na ng mga kasama mo, Tuta. Ang sigurado dito, Tuta Soto, ayaw ka na ng mga kasama mo. Yun lang yun. Diba? Yung mga kasama mo napuno na sa mga kabalbalang pinagsasabi mo sa social media. Lagay ko lang ho dito yung larawan nitong si Bangag na kung saan maraming espekulasyon na kumakalat na naman sa social media. Pero base doon sa video, sa ating nakita, wala ho tayong parang naangguluhan lang. Parang yung holding hands ni Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan lang ho ata yan. Diba?
parang naangguluhan lang. Pero doon sa video, pagka umaano, gumaganyan kasi. Mas mahilig kasi sa fit yan eh. Kasi Bangag, mahilig siya sa fit. Mahilig ka sa fit, Brad. Ha? O panoorin ho natin yung yung bahagi ng kanyang pagsasalita dito sa dito sa pagtitipon na to para talagang sulitin na ho natin ng ating nakong pangit ni Marcos Jr. Grabe naman yan. Talagang namayat ho siya nung doon sa video ho natin na ipinakita na talagang namayat itong si Marcos Jr. Hindi ho hindi ho clickbait yun. Totoo talaga. Para na mukha na ho siyang bangkay ngayong mga panahon. Baka akala ng mga kababayan natin ginugood time ko sila na para lang makakakuha ng views. Talagang mukha ng bangkay. Ano ba mukha yan? Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Diba? Kitang-kita nyo naman ho kung gaano nakapayat nitong si Marcos Jr. Di na ho siya yung tikas niya dati. Wala na ngayon. Pakinggan ho natin to. Sa inyo lahat. Batiin ko lang po ang ating Daming teacher mayor na Maganda ng mga teacher. City of Makati, Mayor Nancy Binay. Siyempre, ang pinakamahalaga na nandito ngayon, lahat kayo na bagong sumpa na promoted na mga teacher at school head ng DepEd. Kaya pala. Ngayon, alam ko na. Kaya pala ha. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, sa magandang araw, napakagandang araw sa inyong lahat. Today is a very meaningful day, not only for our teachers but also for our entire country. As you take your oath today, you are renewing the promise that you have made to our children and to our nation. Wow. Because you carry a big responsibility every single day Wow. inside the classrooms and always extending way beyond school hours. Batid ko po ang bigat ng inyong tungkulin. Kung minsan, pag uwi ninyo sa gabi, imbis na magpahinga, nakatutok pa kayo sa paggawa ng lesson plan, pag-check ng mga papel at saka mga assignment. Kayo rin ang tumatayong pangalawang magulang para sa ating mga estudyante at gumagabay sa ating mga kabataan. At kapag kailangan ng bayan, kayo ang nagbabantay si presinto pa tuwing eleksyon at pag nagpupunta sa bawat bahay para sa mga Grabe, payat na ho ni Marcos Jr. Ano na talaga siya? Nagiba na yung niya, yung postura ng mukha niya. Ano ho ito hindi naman sa siyempre, presidente pa rin natin yan kahit na Bangag. Kahit na gusto na nating mag-resign yung Bangag na yan, presidente pa rin natin yan. Ang atin ho dito, dapat i-disclose na ni Marcos Jr. kung ano talagang nararamdaman niya. Kung talagang malubha yan, hayaan na si VP Sara mamuno sa ating bansa. Huwag na niyang hintayin na, di ba, ano yan ang tadhana, napaka-misteryoso kung kumilos niyan. Ngayon, nagpipilit ka, ayaw mong bitawan ng pagkapangulo, baka maya-maya bigla ka na lang pumlakda dyan, di ba? Hindi natin alam. Kaya kailangan, Marcos Jr., kung meron kang nararamdaman sa katawan mo, sa mga buto-buto mo, diba, sa mga bituka mo, sabihin mo na habang maaga pa. Di naman kami magagalit sa'yo. Totoo, ito real talk ha. Mr. President, hindi kami magagalit sa'yo kung sakaling mag-resign ka na. Pasasalamatan at papalakpakan ka namin dito sa PH Update. Kunyari sinabi niya, hindi na angkop ang aking kalusugan sa pagiging presidente. Hindi na kaya ng aking katawan. Papalakpakan ka namin pagka magre-resign ka na. Doon, isa ako sa mga lalabas, pupunta sa Malacanang at nandun ako sa harap, papalakpakan ko gano'n. Pagka palabas ka na, isa kami sa mga thank you, Mr. President. Mag-resign ka ngayon, anak ng toka. Sigurado sa bayan ng Pilipino. Susugod kami sa Malacanang para maglabas kami ng placards na sasabihin na get well soon. Maraming salamat, Pangulong Bongbong Marcos. Pasasalamatan ka namin. Bumaba ka na dyan. Yun lang ang aming kondisyones. Pero pagka hindi ka bumaba, baka iba magpababa sa'yo dyan. Baka imbis na thank you placards ang sumalubong sa'yo, baka yung helicopter na emergency yung sumalubong sa'yo, di ba?
balita natin yung mga yan ang ano daw ho ng mga yan, yung mga pagka dinadala sa hospital, di naman ho nag-aambulansya. Helicopter ang ginagamit ng mga yan. Baka yun na sumalubong sa'yo. Baka sabihin ng Diyos ng tadhana, ayaw mong bumaba, langya ka ha. Binigyan ka na nga kita ng bulsa sa tiyan, ayaw mo pa rin po. Hindi, parang wala naman. Census activities. And for that, this nation is grateful to you all. As your public servant, I believe that our fight to build a better government begins through education and through the people who mold the minds of our youth. Many of our country's problems today cannot be remedied by laws or by policies alone. They require discipline, require honesty and compassion. Values that, while first nurtured within the Filipino home, are further shaped and strengthened in our schools by you, our teachers. Sa bawat batang natuto ng tama at Ang badoy ng speech mo, Brad. Lipat ko na ha. Naaasiwa na ako sa mga pinagsasabi mo. Gusto ko na marinig ang mga punto de vista nitong si Prof. Malutiquilla kaugnay doon sa naudlot na rigo doon dyan sa Senado. Majority Leader Mig Zubiri na nagsimula sa biruan ang tangkang pagtatalaga kay Senator Loren Legarda bilang Senate President. Pero anya pumayag si Senate President Tito Soto na iupo si Legarda sa huling bahagi ng 20th Congress. Dagdag ni Zubiri, kailangan muna nilang makalipat sa bagong Senate building sa 2027 na sina SP Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson pa rin ang mga pinuno dahil legacy ang magkakaroon ito. Sakaling di mapurnada si Legarda ang kauna-unahang babae na magiging pinuno ng Senado. We have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Ang request lang ng ating Senate President is because Nagbabago na talaga yung landscape sa Senado. Yun ang realidad diyan. Nagbabago ng landscape, nagbabago na ang tawag dito, isip ng iba nasa majority nagpupunta na yung mukha ng majority nung unang maupo yang si Tuta Soto, iba na ho ngayon dahil marami nga namang nabuwisit sa kanya. Maraming nabuwisit sa sobrang kahambugan na ginagawa niya, di ba? Normal naman ho yun. Naiintindihan natin na talagang marami nang hindi natutuwa dito kay Tuta Soto. Kaya ang atin dito, kung magkakaroon man na rigo doon, dapat yung naging disgusto ng sambayan ng Pilipino sa pamumuno nitong si Tuta Soto, yun dapat ang unang i-address yan. Ano yan? Yung pag-handle nitong si Ping Lacson diyan sa Blue Ribbon Committee. At dapat mapalitan yan. Sa ayaw sa gusto nyo, ilagay natin yung gusto ng sambayan ng Pilipino at yung nga nakikita ng sambayan ng Pilipino na talagang kayang trabahuhin yung Blue Ribbon Committee na yan. Ngayon kung doon sa Blue Ribbon Committee nitong si Senator Rodante Marcoleta, nakasuhan itong si Martin Romualdez, nakasuhan itong si Traiji Bolivar, itong si Adrian Bersamin, itong si Zaldico, napauwi. At lumutang sa pangalan itong si Bong Revilla, lumutang sa pangalan itong si ang pangalan to, itong si Jingo Estrada. Wala tayong magagawa doon. Yung realidad ng buhay, di ba? Kung talagang gumawa sila ng kalokohan, kailangan nilang pagdusahan. Ngayon, ang ayaw ng ating mga kababayan, wala naman tayong issue doon. Issue lang dito, bakit sila ang nadali talaga? Imbis na yung mga congressman na talagang malapit kay Martin Romualdez at talagang ang nagsasalita, ang nagtuturo na talagang merong anomalya yung Committee on Appropriation na kung saan dikit ni Martin Romualdez, di man lamang mapauwi-uwi. At wala ho tayong nakitang high profile, big fish, mga dilis at sapsap lamang ang trinabaho nitong si Ping Lacson. Yan ang isa sa mga dahilan. the legacy of the current Senate President Soto is our new Senate building. So, syempre, that's his legacy. Wala naman daw alam si Senadora Loren Legarda sa umano'y term sharing na nabanggit mismo ni SP Soto.
Una kasing sinabi ng Senate President na iluluklok si Legarda sa huling bahagi ng 20th Congress. Wala akong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. I have no idea. I have to ask him what he meant. Almost but not quite. Nadiskaril ang plano ng ilang senador na iupo si Senator Loren Legarda bilang Senate President. Isang coup attempt na tila na-trigger ng ilang mga pangyayari. Pinakamalaki rito marahil ang flood control scandal at ang unang iniulat ng bilyonaryo at politiko na draft report ng Blue Ribbon Committee na nirekomendang kasuhan ang 3 miyembro ng Senate Minority na sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Cheese Escudero. Posibleng nakita ng mga coup plotter ang pag-atras ng pirma ng 3 senador sa committee report na isang opening para makasilat ng boto. Posibleng pangalawa ang pagsampa ng criminal complaint laban sa Villar Land Holdings at mga miyembro ng Villar family ng Securities and Exchange Commission dahil sa umano'y stock market manipulation at insider trading. Isang barahan na pwedeng magamit ng mga coup plotter para kumbinsihin sina Senators Mark at Camille Villar na pumala sa majority at bumoto pabor kay Legarda. Para kay political strategist at policy analyst Maluti Kia, maaaring naging trigger din ang naging pahayag ni Senate President Tito Soto kontra sa naging desisyon ng Korte Suprema na diniklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Correct. Vice Isa yan. President Sara Duterte Sa totoo at lang, ang Senate resolution. Sa totoo lang, isa yun sa mga nakikita natin, yung isa sa mga nag-trigger kung bakit maraming nabuwisit dito sa diyan sa diyan kay Tuta Soto, diyan sa kung bakit gusto na siyang tanggalin ng iba niyang mga kasama. Yan, isa yan. Sa totoo lang, tayo ay kumbinsido at talagang malamang sa malamang. Isa yan sa mga dahilan kung bakit gusto na siyang tanggalin. Pati Korte Suprema, yung tipong constitutional crisis, yung chacha, dahil lamang sa impeachment ni VP Sara. Hindi nagustuhan yun ng maraming mga senador. Karamihan ng mga senador. Sa House of Representatives po kasi wala tayong aasahan. Puro mga yes man lang yung mga tao doon. Kung sino may pera, doon sila tatahol. Resolution na kinukondena ang mga maanghang na pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng Pilipinas kaugnay ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Hindi pumirma pabor dito ang dalawa sa tinukoy na nangampanyang palitan si Soto, sina Senators Alan Peter Cayetano at Amy Marcos. Nagkataong mga kaalyado rin sila ni VP Sara at hindi gugustuhing malagasan sila ng kakampi kung sakaling mauwi sa isang impeachment trial sa Senado ang panibagong reklamo laban sa bise. Idagdag pa ang pagpapatalsik kay Senador Amy bilang chair ng Senate Foreign Relations Committee. It's really an interplay of various reasons and persuasions. Medyo parang ginawang baraha ang flood control program, pero pag titingnan natin, parang walang congressman ang naiipit, no? Por mga senador. So, kung titingnan mo, 3 kaagad sa minority ang maiipit. Si Senator Jinggoy, si Senator Joel, at si Senator Escudero. So, dun sa 9 na minority, pag inalis mo yung 3, edi magiging 6. So, and if the impeachment on the Vice President will prosper, that will be the environment by which the trial of the impeachment will occur in the Senate. Pero bakit si Legarda ang nais ipalit kay Soto bilang SP na parehong nasa majority, magkagrupo sa tinaguriang macho block ng Senado at pareho pang magkapartido sa NPC o Nationalist People's Coalition? Maaaring ginamit na barahan ng mga plotter ang mga problemang kinakaharap ng anak ni Legarda na si Batangas Congressman Leandro Leviste sa kanyang mga solar companies. Kabilang na ang pagmulta dito ng Energy Department at sa gitna ng mga kwestiyon kung may nilabag ba sa franchise ang kumpanya ni Leviste. Kalaunan, naging kritiko na rin si Leviste ng administrasyon na sinabing may de facto martial law na umano sa bansa dahil una pa umanong pinatatahimik ang mga bumabatikos sa administrasyon. Dismayado si Tikia sa power play, lalo't kung totoong mauuwi lang ang lahat sa power sharing.
nina Soto at Legarda, kung saan pauupuin umano si Legarda kapag malapit na ang 2028 elections, gaya ng ipinalutang ng mga senador. Gaanon alang kahalaga ang maging Senate President dahil number 3 siya sa line of succession at maaaring maging acting President sakaling parehong mawala sa pwesto ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ayon sa 1987 Constitution. This power sharing is between two NPC members, and invariably it brings to the equation the oligarchs backing political parties. So lahat na ito, ang tingin ko ay may kaugnayan sa 2028 na power sharing sila until one scenario is achieved and then switch so that the number 3 gets to be vice president and there is a new Senate president. So whether that will push through, I don't know, because the reaction of people hindi naniniwala na totoo ba yan? Totoo ba nagpalit? So nakakalungkot kasi pinaglaruan nila ang taong bayan. Hindi na bago sa kasaysayan ang madalas na leadership change sa Senado, maging ang power sharing. Katunayan, kinumpara ito ng isang Senate veteran noon na si Senator Lorenzo Sumulong na musical chair at no longer epidemic but already endemic o likas na sa Senado ang madalas na pagpapalit ng Senate leadership. Noong 1960s, sina Senators Arturo Tolentino at Gil Puyat nagkaroon din ng gentleman's agreement na maghahati ng mga taon para magsilbing Senate President. In recent years, may kasunduan din na mag-term sharing bilang Senate President sina Franklin Drilon at Manny Villar noong 2004 hanggang 2006 hanggang sa pinalitan ni Senator Juan Ponce Enrile si Villar noong November 2008 sa isa ring Senate coup ng grupo na hindi na masaya sa pamumuno noon ni Villar. Ayon sa libro ni Enrile, ang isa sa mga pangunahing kumilos noon at nangalap ng pirma para palitan si Villar at iupo siya bilang Senate President ay si Senator Loren Legarda. Ang plot twist, tumakbo si Loren bilang Vice Presidential candidate ni Manny Villar sa sumunod na 2010 national elections. Kaya base na rin sa kasaysayan, walang garantiya na magtatagal ang anumang kasunduan, lalo na kung nakasalalay ang kapalaran ng Senate. Yan ho talaga realidad sa Senado. Wala ho talagang Senate President ka ngayon, bukas hindi ka na. Yan ang realidad. Pagka ikaw talagang palsipikado at gumraduate sa One Bull University, asahan mo na yung mga kasamahan mo dyan, yayariin ka nila. Dahil mali naman ho talaga yung mga pinaggagawa nitong si Tuta Soto. Sa totoo lang mali ho talaga yun. Yung mga pati pakikialam niya, pati kagyat na pagkukomento niya sa desisyong ilinabas ng Korte Suprema. Lahat yun, marami ho sa mga kababayan natin ang hindi nagustuhan yung mga kalokohan nitong si Tuta Soto. Relipat na ho tayo dito kay Attorney Salvador Panelo. Makibalita ho tayo kung ano ang update sa mga mga punto de vista, mga malulupit na pag-aanalisa nitong si Attorney Panelo. Araw na Biyernes gani ng buwan ng Pebrero taong 2026 live in Cebu City. Wow, Attorney Sal, nandyan ka pala sa Cebu. And speaking of TGIF, mga kapartner, ay kung nais nyo po magtanong, magkomento at magbigay ng inyong reaksyon sa talakay natin ngayong araw, ay maaari kayong magpadala na inyong mga mensahe o katanungan sa ating mga hotline na naka-flash sa inyong screen sa ating call hotline na 0917-657-1026 o sa ating text hotline na 0935-643-7538. At syempre, dahil live na live tayo napapanood sa ating mga live stream sa YouTube at Facebook, ay maaari din kayong magpadala ng inyong mga mensahe. So, Attorney Sal, simulan na po natin ang diskusyon dahil ngayong kamakailan lang ay dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte yung naipasa na daw sa tanggapan ni Speaker Faustino D. Jr. ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil.
Sinabi ni Garafil na ang mga reklamong ito ay sinumite nitong Huwebes pa o kahapon alinsunod sa konstitusyon at sa mga patakaran ng Kamara. Matapos ang pagtanggap at verifikasyon ng mga dokumento at kaukulang endorsement, agad itong ipinadala sa opisina ng Speaker para sa nararapat na aksyon. Ang mga reklamo ay inihain nitong mga makakaliwang grupo, Attorney Sal. At pagkatapos ng pagkakabasura ng impeachment complaint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., agad naman nila itong ginawa ang pagpasa ng impeachment complaint kay VP Sara Duterte, Attorney Sal. Ano pong inyong masasabi sa hakbang na ito na ginawa nila? Well, gaya ng sinabi ko, yung complaint against VP Sara, tutuloy nila yan. Most likely, makakarating yan sa plenary, rekomendahan nila yan na sufficient in form and substance, at bobotohan nila yan, makakakuha sila ng bilang ng boto para may transmit sa Senado. Yan ang mangyayari niyan. Unlike yung isa, dinismiss nila. Sabi ko nga sa inyo, moro-moro lahat yan. Pero may problema sila sa Senado. Pag natuloy ang trial, nahirapan sila. Una-una, wala namang batayan yung mga grounds nila for impeachment. Pangalawa, pagdating sa botohan, talo sila doon. Ayan. Pero meron pa rin mga ilang individual na nagpahayag ng kanilang mga parang alinlangan dahil nga ayon sa ilang legal expert at minority lawmakers, yung desisyon daw ng House Committee on Justice na ibasura yung dalawang impeachment complaint ay maaaring makaapekto. So, ang possibility daw, Attorney Sal, baka maano din daw siya, hindi siya parang mababaliwala din daw kasi may pattern daw or may standard daw na sinusunod itong House. Ano ibig sabihin may standard? Parang labo yata yan. Ano ibig sabihin? Sabi kasi nitong dating mambabatas sa Attorney Sal, mababa lamang or yung pamantayan sa yugtong ito at pagsusuri ay ginagawa lamang sa mga sumusunod na pagdinig. At ito nga, iginiit naman ng Justice Committee na yun nga, sinusunod lamang daw nila yung mga patakaran na sa yung pagproseso ng impeachment complaint. Kaya yun. Ano nga ang punto? Hindi ko makita yung punto ng yung balitang yan. Ano yung sinasabi niyang exactly ito. What? Ayan. Parang walang sense. Oo nga. Anong punto? Ito, binatikos nila itong komite sa umano'y mali at maagang paglalapat ng napakahigpit na pamantayan sa sufficiency in substance kung saan daw hinanapan na agad ng ebidensya ng mga reklamo kahit wala pang yung yugto ng pagdinig. Yan ata yung ibig sabihin ng report na ito, Attorney Sal. But regardless of whatever they're saying or they're criticizing, kaya yan may grounds, kaya wala. Di-dismiss yan. Sigurado na yan. Gaya na sinabi natin pagdating pala sa Committee on Justice, either matulog yan o hindi dismiss. At pag kaya naman nakalusot, kasi sabi ni Luis Tru magka-recommenda pa raw sila na not sufficient in form and substance. At ang plenary mag-decide. Pwede rin silang baliktarin. Pero kahit na sabihin nila, wala yan. Dismiss. Kaya nga, Attorney Sal. Samantala, Attorney Sal, kung matatandaan natin nung nakaraang episode nating programa ay nagpahayag umano or may mga natanggap na balita na handang magkaroon ng pagpakita or pagpresenta or pagpapaliwanag si VP Sara sa umano'y itong si Mary Grace Piatos. Pero kamakailan la, Attorney Sal, ay itong mabalitang ito ay pinabulaanan ni Attorney Michael Powa na itong kumakalat na ulat online na ihaharap umano bilang bahagi ng depensa ni VP Sara yung
tinutukoy nilang si Mary Grace Piatos. Ayon kay POA, wala siyang anumang pahayag o kumpirmasyon na ginawa kaugnay sa naturang issue. Mariin din niyang nilinaw na hindi niya inihayag o inanunsyo ang anumang ganitong hakbang. At kaya nananawagan din siya sa mga kasamahan natin sa media na iwasan yung maling pag-aakibat ng mga pahayag na hindi naman nagmula sa kanya. Git niya, mahalaga mapanatili ang patas at maayos na talakayan para sa tamang pag-unawa ng publiko. Ayan ang pahayag ng legal counsel ni VP Sara Duterte, Attorney Sal. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa lumalabas sa social media. Maraming fake news eh. Maraming AI. Hindi mo na malaman kung ano totoo. Hilong talilo ngayon ng tao. Yan. At sa ibang issue naman, Attorney Sal, ngayon na official nang binuwag ang Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o OSAPEA. Nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa bisa ng otoridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong Executive Order number 108 na noong Enero 26 ng taong kasalukuyan na nagbuwag na sa ahensyang ito. Batay sa kautusan, ililipat sa Office of the Executive Secretary ang mga kapangyarihan at tungkulin ng OSAPEA na hindi nasaklaw na iba pang ahensya ng pamahalaan. Layunin ng EO na mas mapabilis at maging mas maayos ang pamamahala sa mga programang pang-ekonomiya ng gobyerno. Ang OSAPEA, Attorney Sal, ay dating pinamumunuan ni Acting Finance Secretary Frederick Go. Do you have any comments on this, Attorney Sal, sa pagbuwag ng ahensyang ito? Wala eh. Parang hindi ko nga naririnig yung ahensyang yan eh. Ano ba yung ahensyang yan? Yun, regarding to sa parang finances and economy eh. Pero syempre meron naman tayong ahensya ng gobyerno, itong DepDev na dati ding NEDA na pwede ring sanang mamahala sa mga tungkulin na hindi na kailangan pa na add another agency kasi parang nagiging redundant na siya. Samantala naman ngayong Attorney Sal, mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo o inflation ng bansa nitong Enero kumpara sa parehong taon noong 2025. Ayon ito sa pinakabagong ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Alamin natin sa ulat ni Angel Pastor. Pastor SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Patuloy pa rin yung pagtaas ng mga bilihin natin. Patuloy pa rin yung pagtaas ng mga bilihin, Attorney Sal. Kaugnay pa rin ito, Attorney, ay sa pagdating naman sa pagkain ay hindi pa rin sapat para kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang naitalang pagbagal ng food inflation nitong Enero. Ayon sa kalihim, posible pa rin itong magbago anumang oras lalo na kapag tumaas muli ang presyo ng pagkain o itong pagkukulang ng supply, Attorney Sal. Before natin i-air itong bagong or itong ibang balita, Attorney Sal, ano po ang inyong masasabi doon sa overall inflation na nangyari sa kamakailan lang, Attorney Sal? No. Alam mo, hindi ako naniniwala dyan sa mga sinasabi nila. No? Baba. Sa totoo lang, talagang bagsak ang ekonomiya natin. Tumataas ang presyo. At saka yung Secretary ng Agriculture, wala akong kabilib-bilib dyan. Walang ginagawa yan. Wala. Puro lang salita. Ayan. Kasi nga, Attorney Sal, marami talaga mga factor kung bakit tumataas yung presyo ng bilihin. Pero, kahit pa ganun ang nangyari, dapat at least yung ating gobyerno ay merong ginagawa na hakbang para at least maibsan ang paghihirap ng mga kababayan natin. Lalo na pagdating sa pagkain, Attorney Sal. Ito ay napaka-importante talaga. Kasi yung secretary niya, yung Francis Chu Laurel. Meron naman daw siya mga hakbang siguro na ginagawa, Attorney Sal. Baka hindi lang natin napapansin. What do you think? Hindi mo napapansin kasi wala. Yun eh. Wala. Hindi napapansin kasi wala talaga. Sa totoo lang. Walang ginagawa yung si Yan Chu lang. Laurel.
Anyway, sa iba namang balita, Attorney Sal, eto matapos ang biruan sa Senado kung saan pabirong tinawag na Madam President si Senator Loren Legarda, nagbigay ng mas seryosong pahayag si Senate President Tito Soto III. Alamin natin sa ulat ni Troy Gomez. Ang pagpapalit ng Senate presidency. Ano po yung masasabi ninyo dito sa isyong ito? Alam mo yung palitan ba niya na hindi, walang mangyayari dyan sa Senado. Pag yung Senado mo, ganyan ang uri ng mga nandyan na kampi. Kampi dyan sa administrasyon. Kahit na ano man ang gawin ito, kahit na sa paglaba, wala, talagang useless entity. Kahit na sino ang maging head dyan. Kailangan ng head talaga dyan, independent-minded. Lagi mo si Robin Padilla dyan. Kaya si Bongo. Kaya si Rex Gatchalian, si Bato, pag bumalik. Yung matapang. Hindi ko pwede yung sunod-sunuran sa kagustuhan ng Malacanang. So, kahit pa pagdating naman sa gender, Attorney Sal, hindi naman magmamatter no kung halimbawa babae o lalaki maging Senate President. Kasi nga, kung sabi nila, kung si Senator Loren Legarda, siya daw maging first female Senate President sa history. No, mga balat kayo rin yun eh. Isa pa yun. Puro balat kayo. Ayan, maraming salamat Attorney Sal. Samantala, sa ibang balita naman po, ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang ilan sa mga inihaing motion ng kampo ni dating Senator Bong Revilla para ito sa kinakaharap na kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Si Sheena Torno magbabalita. News. Ayan, Attorney Sal. Do you have any comment po sa balitang yan? Yung sinasabi ng court, spekulasyon lang sa parte ng akusado. Kailangan kasi magpakita ka sa hukuman na merong banta sa buhay mo diyan sa lugar kung saan ka kinapipitan. Pag hindi mo ipakita yan sa hukuman na merong banta, may threat, kailangan may pruweba ka eh. Kasi kung sasabihin mo lang na akusado ka, nagalit sa iyo ang taong bayan, sasabihin sa'yo ng hukuman na bigyan mo kami ng pruweba na meron bang panta, meron ka bang may papakitang nagbigay ng banta sa iyo habang nakakulong ka dyan. Meron bang pagtatangkang ginawa. Kasi pag hindi mo ipakita yan, talagang tatanggihan ka ng hukuman. Ayan, Attorney Sal, maraming salamat po sa inyong komento. At ito naman po sa ibang issue naman po. Hindi direktang sinagot ni Tourism Secretary Cristina Frasco kung pabor ito o hindi sa panukalang buwagin na itong batas para sa pagpapataw ng travel tax. Pero punto nito, malaki ang kahalagahan ng travel tax para sa tourism development. Aniya, hahayaan niya ang Kongreso na ang magpasya pero patuloy niya isusulong na dapat magkaroon ng pondo para sa tourism infrastructure para hindi ito mapag-iwanan ng ibang bansa. Alamin natin sa balita ni Margot Gonzales. Kamakailan ay Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Kung gusto nyo mapanood yan, punta lang ho kayo sa Itawag Kay Panelo YouTube channel para mapanood nyo yung kabuuan ng interview na yan o programa na yan. Itong si Atty. Salvador Panelo. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Lahat Pilipinas.